So, eto na yung laging tinatanong. Ano ba ang kaibahan ni MCV at MCP? Sasagutin natin yan sa vlog natin ngayong araw. Okay, buti na lang maaga tayo natapos mag-setup. Basic sound lang ito na may dalawang instrument. Violin at saka piano, isang speaker, apat na mic, tatlo lang yung naka-standby at saka yung ating Yamaha MG 12XU na pinatesting sa atin ni Krell's Resort dito yan sa Subic. I-install ko ito sa simbahan, yung inocular natin sa Tarlac City, ito yung ilalagay ko doon. So more than 1 week na ito sa akin, ngayon lang namin na testing na may tape pa siya hindi ko na matatanggal lang kasi malagkit na, madikit na. So huwag kayong gagamit ng mga masking tape. Ewan ko yung ibang brand ng masking tape siguro pag magandang klase hindi siya mag-iiwan ng lagkit. Ito kasi malagkit kaya hindi ko na muna tinanggal. Lilinisan ko sana bago ko i-set up sa chapel. Ayun, MG 12XU 6 mic input, maganda na siya pang basic set, tatlong mic, dalawang instrument, may backing track sila doon, tapos may dalawa ka pang line input, pwede sa cellphone, pwede sa laptop. So hindi na kami nag-controller dito dahil more on sa band naman manggagaling ang music at may naka-ready lang kami na music dito if ever na kailangan ng music at hindi natutugtog yung banda. Okay? So maganda ang tunog niya, mataas ang headroom, nasa almost lang tayo, 8 o'clock. Testing natin yung isa nating mic. This is the MCP 100. Flat ang aking EQ, nasa channel 3 ako. Check 1, 2. A sound. Audio Center SA315 ang gamit namin, isang piraso. Ang layo niya sa akin is about 5 to 6 meters. Sound check. A sound check 1, 2. 1 inches ang layo ng bibig ko sa mic, hindi naman ako malakas magsalita. Sound check. A sound. So Maganda ang headroom niya, malakas kahit na naka lang, very minimal lang yung gain setting ko. Pag nilagay mo yan sa mag-feedback na ng konti yan, ito ang pwesto ng mic. So pagka ganito ang ginagawa ko, nilalayo ko talaga yung speaker doon sa pastor. Usually ang mga pastor kasi pag naghawak ng mic yan, nasa dibdib. So that way pwede kang magtaas ng konti sa gain para mas ma-pick up ng mic mo yung boses ng officiant. Wala tayong graphic EQ dito kaya yun ang gagawin nyo para maiwasan ng feedback. Unang-una, proper positioning ng speaker, dapat medyo malayo talaga sa source ng ating audio, which is yung mic. Tapos very minimal setting lang doon sa ating gain. As long as napipick up na niya, okay na yon. Huwag ka rin masyadong ma-high dahil isa din yan sa nagkukos ng feedback. At saka yung effects natin syempre, lalo na may banda, pag kumanta yan, hihingi ng effects yan. Okay? So nakaharap lang dito yan for testing purposes. Mamaya doon ihaharap yan. Hindi kasi pwedeng nakaharap dito yan dahil magpi-feedback na naman yung mic ng ating band. So maingat ang paggamit at ang pag-setting nyo dito, setup nyo dito dahil nga analog tayo tas walang EQ. Kailangan maingat ang pag-set nyo sa ganyan para maiwasan ng feedback. Okay? So nakakatuwa lang ito dahil pag on mo nakailaw siya. Sa ibang mixer kasi lang, plain button lang siya na ganyan. Ito madali makita kung naka-activate yung channel na to, nakailaw siya, naka-on. Okay? Maganda yung mga fader niya, mahaba. Hindi ganun ka-smooth pero okay naman. Ang na-try kong smooth ang fader talaga si EFX version ng Soundcraft. Yun napaka-smooth talaga. At saka yung di ko na maalala yung kung anong model ng Mackie yun. May isang particular model na nakita ko Mackie. Ang ganda nung ganto niya. So yun, speaking of Mackie, abangan ninyo, i-review natin yung Mackie Pro FX 10 version 3.
Papadala sa atin yan ni Forerunner, at saka yung latest na speaker ni Beta 3, which is yung VX 10 at saka 15 ang ire-review natin. Also, mayroon ding ipapadala sa ating mga wired microphone. So may mga wireless tayo, so magre-review tayo ng mga wired microphone from Mackie din yun. Okay? At saka yung Bayron ni B3 na line array, abangan natin yan. Hopefully next week nasa atin na. So balik tayo dito sa mic. Ano nga ba ang kaibahan? Kasi ang presyo ay isa lang. So kasalanan talaga namin, pinag-isa pa namin kasi ang presyo kaya nalilito ang mga buyer, ang mga consumer. So eto OLED display na siya. Ito LED display. So may flicker siya, parang yung sa mga LED wall natin na 9x12, pag tinapatan mo ng cellphone, pag ganyan nag-flicker yung kuha. Pero pagka OLED ang display niya, yan ang advantage, hindi nag-flicker. Sa cellphone lang naman, pero sa pag hindi mo naman kukuha na sa cellphone yan, wala namang problema yun. Mas malinaw nga ito actually dahil malaki ang display niya. Okay? Tapos sa pinagkaiba lang nila yung layout. Siyempre ito naka left at right. Dito yung control niya, dito yung control nito. Whereas dito sa MCB, nasa kaliwa yung control, nandito bandang gitna ng konti yung dalawang LCD magkatabi, tapos nasa right side yung kanyang up and down selection, di ba? So yun lang naman ang pinag-iba niya. IR sensor nandito sa gitna kay MCB, kay MCP nandito. So kung akong tatanungin nyo personally, mas gusto ko itong receiver ni MCP. Pero sa features, maganda ang features ni MCV. Handheld, parehong-pareho, walang pinag-iba. Pwede mong i-swap yung kanilang mga handheld. Both pwede na rin gamitan ng head-worn lapel. So nung una kala namin dito lang. So nag-try kaming i-pair dito, gumana siya. Okay, so ulitin ko, ang kaibahan ng MCP at MCV, yung layout ng receiver, OLED si MCV, LED si MCP. Pero both readable, malinaw pareho. Yun nga lang sa pag binidyohan mo, nagfi-flicker tong si MCP. Okay? Tapos yung layout. At ang pinakamalaking difference nila yung spectrum analyzer, which is eto. So yan, meron siyang real-time na frequency spectrum analyzer. I-scan niya yung mga active frequency sa paligid yan. Napakarami, kita nyo naman. Lahat ng nakataas na yan, active yan. Real-time. So pag may bumababa pag may frequency dyan na nagiging inactive, bababa siya. Pagka may mga active dyan, tataas siya. So nakikita nyo, gumagalaw siya. Ibig sabihin, real-time siya. Okay? So kung saan may malinis, medyo mababa, doon tayo pupwesto. Okay? Si MCB may ganito. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, sa 3 buwan ko nang gamit itong mga to. Even yung MCT. Minsan di ko na ginagamit to eh. Mag-scan ka lang isang beses, ayos na. Pero madalas kung ano yung ginamit namin sa last event, paglipat namin sa kabilang venue, ganun pa rin. Hindi na namin na nire-rescan pero nagagamit namin ng maayos. Okay naman, hindi naman siya nakakasagap ng mga frequency, wala namang unwanted noise na biglang lumalabas sa mga dati kong gamit na mic. Ganun kasi minsan pag naka-standby na ganyan, biglang tutunog yan, magwawala, mag-iingay pagka may mga nasasagap siyang frequency sa paligid. Pero ito talagang, kaya hindi ko naihiyang i-advertise itong brand na ito kahit hindi pa siya kilala. May isang nag-comment sa vlog ko, matagal na, sabi, ang daming magagandang brand ng mic, bakit sa brand na yan nagtiwala? Well, sa 3 months ko siya ginamit, halos araw-araw na event, iba-ibang klase ng event, iba-ibang venue, indoor, outdoor, may tabing dagat, meron sa bundok, meron sa maraming puno, hindi niya kami pinahiya. Ang presyo 12,000 pareho, so saan ka pa? Ba? Tignan nyo ang design ng body. Pwede nyong itabi sa mamahaling mic, all metal, pati itong display niya dito, OLED display. May numbering pa yan, pwede mong numberin ng 1, 2, 3, 4. Hindi ka na magte-tape, may numbering ka na dito, di ba? Tapos ang parts niyan, available anytime. Ang parts niyan, kontakin nyo ako.
mabilis pa sa isang segundo magre-reply ako. Minsan kahit nagda-drive ako, nagre-reply ako sa mga nakabili na nito. So ganun katindi ang ating support at ang parts. Available na ang mga parts natin. Malaglagan ka, mayupian ka ng ulo, pwede nating palitan yan agad-agad. Okay? So meron tayong 1 year na warranty sa ating receiver. Sa body wala tayong warranty kasi sa handheld, I mean. Kasi yan, hawak nga yan eh. Madalas baka mabagsak, mauntog, mabasa, maulanan. So wala tayong warranty. Pero gaya nga sabi ko, ang parts available, bibili na lang natin, i-replace natin ang parts kung ano man ang sira niyan. Okay? Hindi tayo maghihinang, magpapalit ng pyesa, papalitan natin ng buo yung board niyan. Okay? Ganong kaganda ang support ng brand na to. Together with RBR, syempre. Yan dalawang brand na yan ay susuportahan ko talaga all the way dahil nawala ang sakit namin sa ulo pagdating sa mga mic. Hindi pa naman ako gumamit ng mga sobrang mahal na brand ng mic, pero may mga branded na mic na akong nagamit, hindi ko nasasabihin, pero nagkakaproblema din. Pero sana sa ganong kamahal, pag bumili ka ng worth 40k na mic, dapat totally wala ka na magiging problema dyan eh, 'di ba? So ba't ka mag-i-spend ng ganong kamahal? Well, kung hindi problema ang pambili, why not go? Hindi ko sinasabing huwag kayong bumili. Pero sa mga kagaya nating mga nasa mid-level lang na company na nagpaparenta ng sound system, best for the buck na ito. Ika nga. So, hindi ka marami na kami. Ngayon, as of now, sana ma-edit ko ng maaga itong vlog na ito mamayang gabi or bukas. Ang date ngayon ay February 5. As of now, currently shipping out na kami ng mga nakapa-order namin sa second batch. Okay? So sa mga hindi nakasubaybay sa akin sa FB pero nakasubaybay dito sa YouTube, order kayo kung matagal nyo nang inaantay ito kasi ilang buwan na pahinga din ang supply namin ito, almost 2 months. So order na kayo, may mangilan-ngilan pa kaming available kasi hindi kami makapagpa-produce ng marami nito dahil hindi naman siya yung mga klase ng mic na talaga madaling i-mass produce. Sabi ko sa inyo, parang pag hinawakan mo itong mic na to, parang ang halaga niya is nasa 40k din. Maganda siya. Hindi ko hina-hype kayo, pero bilang ako isang end user at company rental owner, gusto kong din sa inyo, kumbaga i-share din sa inyo yung alam ko yung struggle sa mga mic. Alam ko yan, dumaan ako diyan, yung tipong halos lumubog ka na sa boot mo pag yung mic mo naglolo ko sa kahihiyan. So kaya isinishare ko ito sa inyo para maiwasan nyo na yung ganun kagaya sa mga pinagdaanan namin. Okay? So kontakin nyo ako sa FB ko sa mga gusto pang humabol nito, MCV at MCP 100 model, tag 12k yan. Kung medyo hindi pasok sa budget, meron tayong tag 85 na MCT 100, halos same lang, hindi lang OLED yung display niya dito, iba lang ng konti yung mga pindutan niya, pero yung body halos pareho. Ito na, iba lang ng konti, may rotary knob siya dito magkabila, tapos wala siyang case na ganon, carton box lang. Yung iba mas prepare din yun kasi nilalagay din nila sa mga sa mga rack na 19-inch na tour case kasi may tenga yan, no? Even yung RBR natin na BM999 na may may tenga din yun pero removable siya. Okay, so mamaya papadinig ko sa inyo actual na tunog nito sa actual event, wedding event, tabing dagat. Ayan, kita nyo naman. At pinakita ko sa inyo napakaraming active na frequency kanina. Tignan natin kung ano yung actual performance niya. Walang bias na komento, kung ano lang yung purong na experience namin sa mic na ito. Yun lang ang aking binablog. Syempre walang yung iba kasi baka mamaya sabihin sponsor yan kaya ganyan niya i-build up yan. Hindi, walang ganoon. Bakit ko ipagpapalit ang reputasyon ko kung kaya ko naman bumili ng mic, diba? Hindi porke pinadala sa atin ito, pina-review, okay, binebenta natin, magiging bias ako. Hindi po ganoon yon. Marami na po tayo napadalhan nito, umabot na ang mga mic natin ngayon lang may pinadala kaming isa sa Agusan. That is somewhere in Mindanao, kung di ako nagkakamali, Agusan. Diba? Kalat na sa north, marami na tayong napadalhan yan sa bandang Ilocos. And even around Metro Manila, marami na. Okay? Set up muna kami dun sa kabila, sa reception. Magbabalik kami dito mamaya pag ongoing na. Ang sino mang may maipapakitang
makatarungang dahilan upang si Abril at Criselda ay di makasal ng naaayon sa batas, ay maaaring magsalita ngayon o habang panahong manahimik. Reception na kami. RBR yung gamit ni host, nandun siya. Medyo malayo kami. Let us welcome very Oops. Abril and Criselda. Father, we pray, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na magbindisyon sa kanilang dalawa, maging sa bawat isa, Panginoon, na nandito, sa Father, Panginoon, ni Criselda, sa Mother, Panginoon, ni Abril. Lord, I pray, Panginoon, that you bless them. Sa mga bisita, kamag-anak, o God, sa mga sakripisyo nila. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagpapagal, kapaghuran, Panginoon Diyos, na siyang regalo nila, Panginoon, sa bagong mag-asawa. Father, we thank you, Lord, for providing the needs. I pray, Panginoon, I bless mo, Panginoon, ng food na aming kong tatanggapin. Use this, Lord God, for the nourishment of our physical body. Please continue to be with us and continue to protect us, Father. Hanggang, Panginoon, kami po mamaya ay makaluwas, Panginoon, pa uwi sa aming po mga kanya-kanya mga tahanan. We love you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi. Na-witness kasi namin yung sacrifice nilang dalawa. Yung time, yung layo, nung pupuntahan. And ngayon, Ayun siya, nandun siya. araw-araw Isang long na table lang nakasama itong isa. bisita. To our friend Criselda, maaaring hindi na natin magagawa yun natin na every weekend, lalabas tayo. Okay. BM999 tong gumagana. Yung kanina nagkat ako, hindi ko na risk. Kailangan niyang i-rescan, rechannel. So itong 645 okay siya, gumagana siya. So may experience yun kasi kahit na anong mic. Pagka unang salang nyo tapos hindi na-scan, possible na hindi malinis yung frequency niya. So kanina nagkakat ako dito. So sa 645, okay siya, wala siyang putol. Ang layo niya sa receiver, about 20 meters. At continue nyo lang Open yung area na. maging sentro ng relasyon nyo si God. Again, again, congratulations and best wishes. Uwi na. So, thank you White Rock. Ang sarap ng dinner. Pina-dinner kami doon sa Naya Bar ni client. Lahat ng supplier. Karamihan sa kanila, Dayo. From Dagupan pa sila. And then yung couple from Manila yata. Kung di ako nagkakamali. So, itong mga string lights, ano na to, in-house. Nandito na talaga yan. Kasi event area nila to napakalawak ko. White Rock Resort dito ito sa may Matain, Subic, Zambales. So, ayan na, magliligpit na kami. Actually, nakaligpit na kanina. Bago kami kumain, niligpit na namin. Nakasilong naman. So, kukunin ko na yung service namin. Salamat sa pagsama nyo sa amin. So, sana naliwanagan kayo sa ano nga ba ang kaibahan ni MCB at MCP. Okay, so sa mga hindi pa nakapag-place ng order nila, order na kayo hanggat meron pa. So, ayan, kakarga na namin yan. Salamat sa pagsama nyo sa amin. Hanggang dito na lang. Till next event vlog.